Kami lang ni Hari ang nakakaalam ng plano. Nakadama ako ng kaba sa aming gagawin pero kailangang malaman namin kung silok ba talaga ang dahilan ng pagkawala ng ibang customers. Dumaan ako sa fruit stand upang bumili ng 2 kilo ng manggang hilaw. Natawa pa si nanay dahil akala nito nakabuntis ako at naglilihi ito ng mangga. Inihanda ko ang ibang dadalhin nang sa ganun makasiguro ko na wala akong makakalimutan. Gaya ng napag-usapan namin ni Hari, kailangan gawin namin ang plano kapag kumpleto na kaming lahat. Itataon namin ito sa tanghalian kapag nasa kantin na kami, pati ang iba naming katrabaho. Nagpauna ako ng upo nang tumunog ang bell. Hudyat na ng break time. Naunang lumabas si Luke patungo sa kantin. Hinayaan lang namin ito upang hindi siya makahalata sa binabalak namin. Pasimple kong binuksan ang paper bag na may lamang baon ko. Nagkunwari akong nagulat na may ipinababaon si mama na mangga. Guys, sinong may gustong kumain ng mangga? Pinabaunan pala ako ni mama. Nakalimutan ko lang kanina. Lahat gustong humingi ng mangga na dinala ko, maliban kay Luke. Hari, pwede bang pakihiram ng kutsilyo kay Manang Telia? Hiwain ko lang tong kalamansi. Sige, sandali lang. Pahingi naman ako, Kurt. Pati na yung sausawan mo. May dala ka bang asin? Pahingi na rin. Narinig kong tanong ni Melissa. Binigyan ko ang mga kasamahan ko ng tigi-isang mangga. Pagkatapos, inalok ko si Luke na parang hindi mapakali sa kinauupuan. Sa'yo na tong isa, Luke. May sausawan din. Baka gusto mo. Kalmado kong sabi sa kanya. Tumingin siya ng matalim sa akin. Ngunit, agad din na nagbago ang ekspresyon ng mukha. Salamat pero hindi kasi ako mahilig sa mangga. Tapos na din ako mananghalian. Mauna na ako sa inyo. Nagmamadali itong umalis sa kantin kahit hindi pa ako nakasagot. Kumpirmadong aswang nga si Luke. Pabalik na kami sa trabaho nang maisipan kong magbanyo muna. Nadaanan ko ang bag ni Luke na nakalapag sa mesa. Nakabukas ito ng konti. Lumingon ako sa paligid nang makasiguro na walang tao. Agad kong pinatakan ng kalamansi ang adobong ulam ni Luke. Umalingasaw bigla ang masangsang na amoy. Bumubula ito hanggang sa naging mga putol na daliri ang ulam. Nandaki ang mga mata ko sa nakita. Nanginginig na tumakbo ako pabalik sa aking pwesto. Nakarinig kasi ako ng mga yabag galing sa banyo. Pilit kong pinakalma ang sarili kahit sobra na ang takot na aking naramdaman. Nagkunwari akong nagsusulat nang makitang papalapit si Luke sa aking kinaroroonan. Nakatitig lang ito sa akin. Pagkatapos, naglakad na paalis. Muli akong dumaan sa pasilyo patungo sa guardhouse. Ako na naman kasi ang nakatuka na magsara sa warehouse. Masama ang kutob ko nang lumagpas ako sa pasilyo. Natigilan ako nang may biglang tumakbo sa madilim na bahagi ng guardhouse. Paglingon ko, isang malakas na hampas sa batok ang aking natamo. Biglang nang dilim ang aking paningin. Nabitawan ko ang susi at ang paper bag. Isang aandap-andap na liwanag ang aking namulatan. Nakabusal ang bibig ko at nakatali naman ang mga paa at kamay ko sa poste. Nagpupumiglas ako ngunit hindi ko magawang makawala sa pagkakatali. Narinig ko ang nakakakilabot na pagsipol. Huminto si Luke sa harapan ko at napailing-iling na nakatingin sa akin. Pasensya na, Kurt. Pakialamero ka kasi. Alam kong balak mo talagang alamin ang totoo kong pagkatao kaya tinulungan na kita. Sinadya ko talagang iwanan ang baon ko sa mesa dahil alam kong palagi kang nagbabanyo pagkatapos kumain. Matagal na akong gigil sa'yo pero hindi ko lang pinahalata. Hinayaan kong mabiktima ka sa sarili mong bitag. Siguradong ikaw ang may kagagawa ng pagkawala ng ilang customer dito sa warehouse. Oo, ako nga. Aswang ako at kayo ang pagkain namin. Napahagulgol na lang ako ng iyak nang makita na unti-unting nagbago ang anyo ni Luke. Tumindig ang balahibo ko nang tubuan ito ng maraming balahibo sa katawan. Pati ang mukha nito ay may mga balahibo din. May matutulis na mga kuko na kayang tanggalin ang balat o wakwakin ang sino mang mahawakan nito.
Umatungal ito at nagsilabasan ang mga matatalim na pangil. Matalim ang mga tinging ipinukol sa akin ng kanyang mapupulang mga mata. Napakapangit ng nilalang. Tumutulo pa ang malapot na laway. Lumapit ito sa akin at inamoy-amoy ang aking leeg. Muntikan nang bumaliktad ang itsura ko sa malansang amoy nito. Sinakala ko nilok at walang awang kinagat ang aking leeg. Napasigaw ako sa sakit ng naramdaman ang kanyang mga pangil. Sumirit ang masaganang dugo patungo sa sahig. Hindi pa nakontento ang halimaw at sinugatan din nito ang aking tagiliran gamit ang matutulis nitong mga kuko. Mas lalo akong napasigaw sa sakit. Naliligo na rin ako sa sariling dugo. Nangihina na ako habang patuloy pa rin silok sa pagsipsip ng aking dugo. Isang kalampag sa pinto ang nagpabalikwas sa halimaw. Susugurin sana nito si Harry, ngunit agad na sinabuyan ito ng asin ni Melissa. Umuusok ang balat ni Luke nang matamaan ng asin. Tila napaso ang halimaw at agad na napaatras. Pumalaho ito ng atungal na parang kinakatay. Nagpupumilit pa rin itong bumangon, ngunit isinaboy ni Harry ang lahat ng asin sa katawan ni Luke. Nangingisay ang katawan ng aswang hanggang sa binawian na ito ng buhay. Hinahalughog ng mga pulis ang buong bodega. Natagpuan nila ang mga damit ng mga nawawalang customer, kabilang na ang mga gamit ng buntis. Napuno ng iyakan ang warehouse. Tinulungan ako ng mga medical staff na maisakay sa ambulansya. Manhid pa rin ang buo kong katawan. Narinig kong sinabi ng doktor na nasa stage ako ng shock dahil sa trauma. Mataman lang akong nakinig sa pag-uusap nila mama at ng doktor. Dinalaw ako ng mga kasamahan ko sa trabaho kasama ang boss namin. Sinagot ng may-ari ng warehouse ang lahat ng gastusin upang gumaling ako. 3 buwan din akong nanatili sa hospital hanggang sa tuluyan na akong gumaling. Pagkalabas ko sa hospital, agad na binisita ako ni Melissa at Harry. Nagawa ko na ring itanong sa kanila kung paano nila nalaman ang nangyari sa akin. Nakita pala ni Manong Guard ang ginawa ni Luke sa akin, kaya tumawag agad ito kay Harry. Kasalukuyang nasa bahay nila Harry ang pinsan nitong si Melissa. Naikwento pala ni Harry sa kanyang pinsan ang duda nila kay Luke, kaya nagdala ito ng asin. Tumawag din ng pulis si Manong Guard. Ang pulis nang tumawag sa kanyang mama upang ipaalam ang nangyari. Walang humpay akong nagpasalamat sa kanila at sa lahat ng tumulong sa akin upang mailigtas ako. Dadalhin ko hanggang sa kabilang buhay ang malaking utang na loob ko sa kanila.